Pastor Ray, maayong buntag sa tanan o salamat kayo for the opportunity to be a part of your Thanksgiving. And Ma'am Gemma, salamat sa accommodation. And of course, salamat sa mga anak ni Pastor Ray. And salamat po for seeing my old friend, Badilari, and of course, Sister Mylene and Langlang. And sa akong mga inanak sa kasal din Brother Dante, couple, and even Brother PG. And again, dako among pagpasalamat. And salamat Pastor Ray sa friendship sa ministry through the years. And we have seen the humble beginning of this ministry since dito pa ni sa Pikas pa, ito sa gamay pa nga meeting place, hangtod nga kanay pa nga portion. Ug salamat nga sa hinay-hinay nakita namo ang kamot sa Ginoo paano nagpalambo sa mao nga buluhaton. And dalaygon ng Dios again, Pastor, salamat sa invitation nga imong gihatag sa mua nga makaanhim dinhi og mahimong kabahin. We will not stay long. Yes, everybody to stand up please and open your Bible with me in the book of Ephesians. Book of Ephesians please in our Bible, and open it in the book of in chapter 5 rather. Ephesians chapter 5, and we will read only one verse in verse number 20, okay? Nang hinaot kung di sa mo matulog kadali ang kayo kay nindot ra ba kay inyong bangko murag na atas sinihan, okay, onya bugnaw pagigay ang aircon, ug ingon Pastor De Vega, kung mas dali mong, kung mas kusog mong muimen, mas dali kitang mahuman, okay, ingon si Pastor De Vega, Badalari, nga dakog tabang ang imen. Sabi niya, bakit Pastor? Sabi niya, kasi makinig ka ng maigi. Bakit? Sabi niya, baka mag-imen ka, marong timing. Pag sabi mo, sinong gustong pumunta ng impyerno? Amen! O, isa, gikan man ko ka natulog, ang imong nadunggan ra ang amen o niya. So, makinig ka ng maigi. So, I hope and pray that mga igsoon, kanang amen sa daw nimo, makatabang na sa imong silingan. Okay? Sabi niya, baka naghihinalo na yan, gahagok na bagmayo niya. Pag amen nimo nakamata, nahimo kang instrumento nga nakadungog siyang pulong sa Ginoo. Amen? Okay, Ephesians chapter 5, verse number 20 in our Bible. Say amen if you're there. Okay, we read all together out loud, verse number 20. Okay, ready, go. Giving thanks always for all things unto God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ingon siya, giving thanks, salamat. I know it's not enough sa ato ang pagpasalamat sa usa ka adlaw, sa usa ka tuig. Pero salamat maigsoon inyong simbahan, ligahin gyud panahon nga atong mabalik maigsoon atong pagpasalamat sa Ginoo sa tibuok tuig nga atong gibiyaan 2025. Let's bow our head and close our eyes as we go to the Lord in prayer. Father, we thank you for allowing us to be a part of this Thanksgiving. And even, Lord, thank you for your faithfulness. Lord, everywhere we turn, it manifests your goodness and your faithfulness in our lives. And what a joy every time that we have an opportunity to visit this church. And Lord, we really appreciate the leadership of your servant, Pastor Ray. Lord, salamat sa iyang very supportive nga wife and family as well. And Lord, ikaw panayon sa pagpanalangin, Pigkarangan Bible Baptist Church, and even salamat sa SLB and the rest of the affiliated mga businesses. Lord, salamat Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Ray. Also, his passions for souls, dear God, that also indeed encourage and challenges Ginoong Diyos. And this morning, Lord, nagampo me that you will speak to every heart of your people, and be use their servant, their God, in a very simple way. Father, I empty myself before you, recognizing that, Lord, I'm nothing unless you empower the servant through the Holy Spirit, dear God. And we ask forgiveness for our sins, dear God, and make us worthy as we receive the spiritual blessings from your word. May your name will be lifted up, magnified in our midst. In Jesus' name, amen and amen. Be seated, please. And well, for the sake of time, mga igsoon, in fact, even mo nang importante, Pastor, nga nung magpasalamat magyud ta. Okay, salamat sa inyong pastor nga nigahin gyud og inko murag unique sa ding inyong pastor da kay usahay og Pastor Ray ang inyong Thanksgiving every January gyud. Ingon ko nga hinapo sa January, ingon ko nga murag sunon po namo ni kay usahay og mo sabay man gud mig December usahay Pastor Ray murag halos ang ubang membro wapod kay to as reunion, to as ilahang nanguli sa ilahang mga gatherings, usay na mga companies nga mga let's say
mga Thanksgiving celebration nila, kung murag nindot kay murag hayahay ning murag January da. But salamat maigsoon that kani nga simbahan ni gahin og panahon para ibalik ang tanang pag-ila o pagpasalamat maigsoon sa Ginoo. In fact, in the book of Psalm, okay, just for a while, open your Bible with me quickly please in the book of Psalm 127. Psalm 127 and in verse number 1, the very first word in that verse, if you look at it, nakakapitalize tanan. And then ang pinakauna gid nga word is this, except. Meaning, kung dili nato i-appeal ang Ginoo in every pursuit in life, either in your marriage life, in family, business, or unsa man klase mga igsoon nga imuhang ingon ko pursuit sa kinabuhi, ingon ang pulong sa Ginoo diri. The very first word nga nakakapitalize ingon siya, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. And in fact, gibalik pa gyud niya, except the Lord keep the city, the watchman waketh, but in vain. Meaning, mga igsoon, kung di gyud nato i-appeal ang Ginoo, di nato siya i-count og appeal. In every pursuit in life, ingon siya, they labor in vain that build it. So, mo na nga pastor nganong muhatag mangitag pagpasalamat sa iyaha? Because kining tanang ni anato bunga ni hatags Ginoo. Mga igsoon, wa gyoy butang nga naa nimo ron nga dili gikan sa Dios. Why pastor? Because every ounce of our strength and every breath that we draw comes from God. So every time mo ginhawa ka, salamat kayo Lord. Why? Because nami papa sa among member, si Attorney Banyas, uy, na-confine og usa ka bulan 30 days, na-confine og 30 days sa St. Elizabeth Hospital. May tell you, 1 million ay lang bill. Unya, giingnan ako si Michelle, ang married lady namo. Kung Michelle, pilay bayad din nga pa, grabe pastor, uy, ang tangke pa lang, ang oxygen alone for 30 days, Brother Larry, ingon siya, Brad, ang oxygen alone, 30,000, 1,000 per day. Oxygen alone. Di ba na napato pasalamatan sa Ginoo ang imong gina-inhale nga oxygen? Kung butangan ay nagmitruhan, dako pa nagbayronon sa kurente. Kung butangan nagmitruhan mga igsoon, dako pa nagbayronon sa imong internet, sa imong ang bill sa imong tubig. Pero salamat, mo ginhawa kag dako, lalo na sa medyo open pipe o ilong gamay, mas dako pag siguro kung gibutangan na mga igsoon og mitruhan, ato yung daginuton ang oxygen nga atong ginhawaon. Kaya nga naman, kada inhale nimo kag ginhawa nimo, agoy, patak ni mitruhan. Pero salamat mga igsoon, kay libre na. Unya lisod man pug kaayo mga igsoon ug mo ginhawa kanya, di ka mo exhale. Pero salamat ang maka-inhale ka, maka-exhale pag yung ka, amen? Lord, salamat kay Ginoo. Pero mga igsoon, paminaw, I don't know, please don't get me wrong, but pipila lang ka dinhi ang makauna-una nga magpasalamat sa hangin ngayang iyahagi ginhawa ron. Wala, oy. Pero akong papa, mga igsoon, salamat ko na save akong papa. Ang tubig ngayang imnon, iyahang ampuan. Ang candy sa una, gabay pa man ko, napapagunay white, kaning ano ba, kaning Bravo o Love, I don't know. Napabay makarelate sa ako, kay mag 51 naman ko. Pero napabay, ang naamagoy candy sa una nga Love, napagoy Bravo, katong yellow o wrapper niya. Mukhaon ang papa ito, magpasalamat. Iko nga, nung papasalamat maning tubig. Then I realize, dihang napastor na ko, sige, basag Bible, uy, wala di ay butang angay, dili ni mo pwedeng mapasalamatan sa Diyos. Kay ang tanang ni anato di ay mga igsoon, gikan niya. Ingon gani ko sa ingon gay ko sa inyo gani. Now, maayoning akong gisulti kay tinud anay magini. Ingon ko gani ko grabe Michelle 1 million siya ko pastor 1 million gud among bill. Kay siya magabayad siya nagpabiling. Inya pastor tan-awa ra gud ang oxygen alone pastor 30,000. Nya na ICU man iyang papa ako nasulwining before gikuha sa Ginoo. Ingko grabe Michelle no, oxygen alone. Salamat ni wa nato ni gikwenta. Ang ato ra gyung kwentahon permanente, ang ato ra gyung ginansyang kwarta. Pero wa nato gikwenta di ay nga og kwentahon di nimo na kada inhale, kada suyop nimo ang oxygen di ay, uy, sobra pa na kadako sa kuryente sa imong balay. Sobra pa na kadako sa bill sa imong tubig. But friend,
That's why, ang pulong sa Ginoo, mga igsoon. Now, nga naman, pastor, maingon ka nga, kaning tanang ni anato, resulta ni sa hatag sa Ginoo. Look at your Bible for a while, okay? In the book of 1 Timothy, if I'm not mistaken, 1 Timothy, is it 1 Timothy chapter 6, verse number 7? Yes. Para naalang tayo gamayng, naalang tayo idea, since it's a Thanksgiving Sunday, for us, it's very important for us to be reminded because I tell you, by nature, we are forgetful, and by nature, please don't get me wrong, appeal si pastor, by nature, usahay, dili gyud mapasalamaton by nature ang tao. Kaya ang pasalamatan, ang obvious ra nga blessing. Now look at your Bible, 1 Timothy chapter 6, and in verse number 7. 1 Timothy chapter 6, verse number 7. Now look at your Bible, and the Bible says here, for we brought nothing into this world. So kini di ay ni anato ron gikan gyud niya kay wa gyoy ato pagkatao nato. Wa gyoy na tao diri nakadayaper na. Wa gyoy na tao diri nga pagkatao niya naa si Arios diri ang anak. Pero tingalang ubigay ni maigsuon kay naa say gipa-deliver mga igsuon nga bata paghulbot niya nihilak ang bata wa mo ra maginay kasagara bisan pag Amerikano na o unsa na nga lahi maigsoon paggawas ana mo singgit maginagwa kung sa bulanon pa na jamo English nothing ingon ang bata unya makumo man na pagingon siya wa kita di mo bata nga nag-ana dayon hilak paggawas na paghulbot na sa ubigay ni moingon din nagwa pero nakakumo na ingon ang ubigay ning nawala man akong wedding ring paghugot sa bata ingon na bata wa pero pag-ana gitan-aw niya sa tuong kamot uy gikumot na iyang wedding ring. Siya maldito ning bataan na, mo pagani paggawas, Why? Because by nature, we're greedy. Okay? Di na nato natudluan ang batag binuang, nakabalo na gina, built-in ang binuang because in Proverbs, foolishness is bound in the heart of a child. Munang nanginahanglag pulong sa Ginoo, munang nanginahanglag disiplina, munang nanginahanglag bunal, pero regulated nga bunal ha, kay daghan na bagbalaod ron. So ingon ang Bible, for we brought nothing into this world. Atong gidaha pusod ra gyud. Pila ka minutos potlon pag gyud mga igsoong pusod. Mo nang Lord, Ginoo magpasalamat kiday ko tanang naa nimo naas tapot sa imong lawas karon maingon kag Ginoo kining tanan sa imo ni. That's why naagyoy rasong makapasalamat tas Ginoo. And I know one day in 1 year is not enough to express our gratitude to the Lord for all the things that mga igsoon iyahang gihatag nato. So, but you know what? Naitulo ka upat ka mga klase sa tao mga igsoon. And I don't know, ikaw mo'y mubutang sa imong kaugalingon asa ka nga kategory sa klase sa upat ka tao. Are you still with me? Okay? Unsa man pastor? Una, mga igsoon, niay mga tao mga igsoon, there are folks that naa pa lang gani sa gigunitan, murabag gakaon pa lang gani, gabagulbol na. Sa mga pagkaunang bulad nga parat kaayo niyo ni apay wa gyud pasalamatan kay ingon ang mga pulong sa Ginoo sa tong text giving thanks always in all things. Kanunay ug sa tanan nay uban gani gagkakaon pa naa pa siyang baba nagbagulbol na. Munay unang klase nga tao. Ikaduha nga klase nga tao maigsoon. Ikaduha there are 4 kinds of living. Number 1 katong tao nga gakaon pa lang gagunit pa lang gani sa iyang nadawat nga blessing nagbagulbol na. Okay, na ikaduha mga igsoon. The second is that there are not people who are constantly complaining, dili po sila sige bagulbol, pero di lang po wala ga bagulbol pero wa po ga pasalamat. Ang una na gunitan, gakaon pa lang gani, nagsige nagbagulbol. Unang maning pagkaunan na pa lang gani bagulbol na. Kaning ikaduha, wala nagbagulbol pero wa po nagpasalamat. Ikatulo, ay hara magpasalamat sa obvious nga mga blessings. Ilang gi-consider nga blessing, kwarta ra. Wa nila gi-consider ang good health, protection sa Ginoo, provision sa Dios, ang kusog, wa nila gi-consider. Ikatulo is magpasalamat sa obvious nga blessing. Ang ikaupat, giving thanks always in all things. So pangutan na imong kaugalingon ron. Asa ko atong upat. Kadto bang naay gigunitan, naigakaon pa lang, naapa siyang baba, nagsige nagbagulbol, daming klaseng na ikaduha, dili mo complain, pero wa pud ka pasalamat. Ikatulo, mo pasalamat sa obvious lang nga blessing. But mga igsoon, based from our text,
in the book of Ephesians chapter 5 verse number 20. Ingon ang Bible. Giving thanks always for all things. Though it's hard, but it is possible. Usahay baya? Sorry ha, please don't get me wrong. Usahay baya, makaingon ta nga, makakita ba akong manok may igsuon nga mainom og tubig? Makaingon gid ko mapainomduman ko, Brad. Ingko may pangmanok ko, pag inom og tubig, muha nga dayon, mapasalamat sa Ginoo. Pero ang baboy, mukhaong baboy, ay hangad-hangad, oy, duot yun. Baboy, mura di yun udangan, di mahurot. Pero ang manok, badilaw ro, pag ana, inom niya tubig, Brad, hangad dyan sa langit, oy, pasalamat sa Ginoo. Yung sa Ginoo, salamat kay Lord. Bisag sige kong inom og tubig, bisag wa ko'y ihi, buhi gihapon ko. O, tanawa kita, dahil mong manok kapangihi. Di ba? Pero tanawang manok, mauna nga ang manok, kada inom ang nagtubig, buhangad kita sa langit. Kaingon nga sa Lord, Ginoo, bisan pitso, sige kong inom og tubig, wa ko'y ihi, wa man ko gidialysis. Okay? So, usahay makaingon tag, may pangmanok usahay, o muhangad, mo inom og tubig, muhangad, mo pasalamat sa Ginoo. But you know what, mga igsoon, ikaw may mutanaw sa iyong kaugalingon, Lord, ka ko atong upat. You know, ikaw raman po, makatubag ana. Kaya ikaw raman may makawiin, ikaw raman maka-evaluate sa iyong kaugalingon. Pero ingon ang pulong sa Ginoo din, giving thanks always. And you know what, Ephesians is a prison epistle. Pagsuwat ni Paul ani, naa siya sa prisuhan. Unya, musulti man gihapon siya. Yang gisuhat gihapon mga igsoon is that, giving thanks always for all things unto God. So, wako'y clicker. Naaman ko'y tao din mga igsoon nga, can you just imagine, in terms of influence, in terms of power, in terms of material wealth, ngayang na-accumulate, grabe ka dato. Why? He's the CEO of that company. You know what? I can be wrong, but correct me if I'm wrong. But when he left that company with an asset of $700 billion, and probably one of the biggest asset, probably kundi man number one, but probably one of the biggest asset in history. Dato siya, grabe ka powerful. In fact, ang uban sa inyo gagamit pa sa iyahang produkto. Nga naman, mahalinan good siya mga igsoon, mo earn siya $340,000 per minute. Per minute ha? Pero at the end, kay nga naman, Buddhist man siya, di mo to o Ginoo. Unya, at the end siya yung kinabuhi before siya namatay mga igsoon, daghan siya regrets. Pwedeng, na ba? Na ba din ha? Na-appeal to bless? Na ba yung, gwapo kayo no? Murag Tom Cruise? Okay, and I know some of you naka-familiar ani nga naong. Isa man Tom Cruise? This is Steve Jobs. Okay? And maigsoon, next please. Then inana ni ka-influential maigsoon si Steve Jobs. Next please. At the end, iyahang magulang kay nagkasakit man sa pancreatic cancer. Ang iyahang nakita na lang mga igsoon diya sa iyahang deathbed is ang mga green lights nga mga nakakunik sa mga machine. May tell you yun siya I exhausted all of my energy, I exhausted all of my resources, tanan para mapadako, but at the end, wa gyud ko'y gibitbit. Muna ingon sa verse, for we brought nothing into this world, and certain we can carry nothing out. We cannot bring with us when we die. Our money we cannot bring with us when we die, but we can send it in advance. By what? By investing it in the work of the Lord. So, pero, in opposite, mo na nga, daghan siya regrets maigsoon. Di man siya Kristohanon, Buddhist man siya. Pero niya ay bata, next please, na ay bata mga igsoon, na tao siya, kailan na mo ani, kay sikat man siya, motivational speaker man siya, million ni ang iyang audience mga igsoon. Na tao siya mga igsoon nga, why? Iyang mama go, di mo gunit siya until pila ka months old siya, di mo gunit ang mama. Iyang papa, pagkatao siya mga igsoon, iyang papa, gadagan sa hallway sa hospital, gasigig suka. Di siya katuo siyang anak, nalimtan ako ang sa rare niya nga, sakit mga igsoon. But, he's an Australian national, and in fact, pagkakaton niya buot, naghuna-huna siyang mag-suicide. Ingon siya, murag way purpose akong kinabuhi. Unsa ko may mahimo nako? Iyahang tang ilunod yang kaugalingon sa bathtub para maghikog na lang. Pero salamat na ilahan niya Jesus Christ yung manuluwas. Tungkol kay na ilahan niya Jesus Christ yung manuluwas, mo inihatag og direksyon
purpose ang kinabuhi. Wa siya naguna-una nga maminyo pa ko unya mao nang atong problema gani usahay murang kamot gani nga nanuka lang nagkasamad lang ingron pero tinang problemahan nimo murang ka backslide na ka. Pero kini mga isuwa gini kamot og tiil. Then ingon siya murag imposible na gyud pero salamat na ilhan yang Ginoo mga igsoon. Next please. And nakahuman nig duha ka kurso. Nahimo pa gining negosyante and even motivational speaker. O tanawa mo golf mas maayo pa ning mo golf kay nato. Next please. Next please. Mulangoy mo dive ni kita ka YouTube di mo dive ni mo tumbling ni malunod. May kay mulangoy bisag way kamot. Okay? Next please. Pero nakaminyo siya. Upat pa kabuok anak niya ani. So can you just imagine? Mga igsoon, salamat kay ang Ginoo mo'y naghatag direksyon sa diyang nailhan niyang Ginoo maluwas. Nga naman, nag-attempt pa ning mag-suicide. Insya wa na pulos di akong kinabuhi sa kalibutan. Pero salamat sa diyang nailhan niyang Ginoo. Ang Ginoo may nahatag purpose o direksyon may igsoon siyang kinabuhi. Next please, tapa ba? Okay? Ug millions mga igsoon ang maminaw sa iyahang maingon siya. Dili pwede nga. Ni-exist mo aning kalibutan, unsa man nga mga struggles, unsa man nga mga difficulties, na i-purpose ang Ginoo sa tanan. So, friend, the title of our message this morning is that may igsoon 5 principles that will help you based from our text mga igsoon, 5 principles that mga igsoon we will be able 5 principles that will help you to be thankful for all things. Lisod biya mo pasalamat permanente unya sa tanan pag yung butang. Ingon man atong text. Ingon na din mga igsoon in verse number 20, giving thanks always. Lisura ng always, no? Pastor, bisan ba di ay gitrangkaso ko, galuha akong mata. What? Mo may sugo sa Dios. Giving thanks always. Now, of course, aside lang kung sa mga consequences sa imong mga wrong decision sa kinabuhi, kay imo prutas na sa imuhang foolishness. But ingon man ang verse, giving thanks always. Kanunay ha? For not only some things, but all things. To whom? Unto God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So, na 5 ka principle para atong mapasalamatan ang Ginoo sa tanang butang ug sa kanunay. Kaysa ako na ingon, sa upat mga igsoon ka, klase sa tao ka ganiha, by nature, di mangyud ta, mapasalamaton. Pero salamat, ibutang lang yun sa itong hunahuna, mga igsoon, tanan Lord, di ay nako, Ginoong Diyos, sa imo nigikan, Lord. So, mga igsoon, 5 principles that will help you to be thankful, mga igsoon, to be thankful for all things at all time. So, number one, mga igsoon, is that, number 1, our gratitude is proper. Insakto gid ay nga muhatag tag pagpasalamat mga igsoon. Insakto gid ay nga muhatag tag pagpasalamat sa Ginoo. Why, Pastor? Anything good that you have has come from God. In fact, James, if I'm not mistaken, James chapter 1 verse number 17, every good gift and every perfect gift is what? Comes from above. So, our gratitude is what? Proper, insakto gid. Insaktuha lang yun. Anything good that you have has come from God. You didn't get it by luck. Di ni patyamba ang panalangin mga igsoon. Gawas kung unbeliever ka. Pero mga igsoon, kung Kristohanon ka, ato ang mga igsoong, ato ang kaugmaon mga igsoon, atong gitugyan sa Dios. Di ni patyamba. Wa ni gaagad sa mga lingin-lingin atong New Year. Wa ni gaagad sa fungsoy. Wa ni gaagad mga igsoon sa imong pirtahan nga atong itunong mga igsoon sa sunrise para sulod blessing. Daghan swerte pasok. Dili mga igsoon. Dili mag-agad mga igsoon sa posisyon sa pirtahan sa imong balay, sa bintana sa imong balay. Mga igsoon, nakadepende mga igsoon sa kamot sa Dios. So mga igsoon, kining tanan nato mga igsoon, kining kay pastor nga favor sa Ginoo mga igsoon, dili ni tsamba. Iyaha lang nakuha ang principle sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo siyang kinabuhi. Inyo na what, ilhan ako ni Pastor Ray sa una.
Bible student pa lang ko, hangtod nga nag-worker ko sa patag, muagi na dito, ang hilig gid aning karsunis Pastor Ray sa una, I don't know, kadumdum man siya, ang hilig ng karsunis ng Pastor Ray sa una, cargo pants. Katong daghang bulsa ba? Ay, bulsa diri na cargo pants yang sa una gyud. Nya muhapit man ni didto. Magdula man sila chest ni Pastor Canlas. Niya suguon ko Pastor Canlas. To, are, paito snacks. Mag-chest sila, dugay sila mo man eh. And makita na ko maigsuon ng humble beginning ni Pastor Ray. Siya pa ni adto maigsuon mang book sa iyang mga produkto maigsuon. Dili ni chamba iya, uy, wa ni kakalot og bulawan. Bulawan sa Ginoo yang nakalot ani. Okay? So, anything good that you have has come from God and you didn't get it by luck. Mga igsoon, hard work, it is proper to thank God for it. Well, it's still long. Number 2, not only, insaktuhon lang yun nato mga igsoon, not only our gratitude is to be proper, but at the same time, our gratitude is to be perpetual. Uy mga igsoon, atong pasalamatan sa Ginoo, di lang once a year, di lang last year, katong tanang mga katuigan ng labay sa atong kinabuhi. You're not just simply thank God one day a year. One day is not long enough to thank God for all that He has given you. His blessings come what? Daily. Now look at your Bible for a while. Psalm 68 verse number 19. Psalm 68. Psalm 68. Okay? Verse number 19. Psalm 68 verse number 19, ingon ang pulong sa Ginoo din in Psalm 68 and in verse number 19. Blessed be the Lord who once a month loadeth us with benefits. Once a month? Once a week? What? Blessed be the Lord who what? Daily. Kada adlaw ang akong anak nang inahanglan kusog. Akong anak nang inahanglan kaalam sa transaksyon karon. Ang akong anak nang inahanglan proteksyon karon. Ang akong tanan nga ato ang mga igsoon atong gikinahanglan ginaload sa Ginoo matag adlaw. Pero ang imo ra gyung kalipayan kay mga young people karon, please young people, pista ha. Pero kasagaras mga young people karon, I don't know. Sa amo ni ha, I don't know dire. Amo mga young people kun walay data sa ilang cellphone murag mamatay. Labaw ng cellphone og malimtan. Pero kanay load, murag ang adlaw di kompleto. Kung di kaabli silang Facebook, di kaadtog YouTube, di kaadtog padapit maadto, dili maka TikTok. Pero mga igsoon, wa na nalimtan, wa niya napasalamatan ang giload sa Ginoo niya. Ang gipasalamatan niya, ang load nga gikan sa Globe o gikan sa Smart. I don't know kung nabay dito sa inyo dinhi. Mura itong mapasalamatan nga mga load. Pero hey, imo bang napasalamatan ang gipang load sa Ginoo sa imo nga benefits sa matag adlaw? Ingon siya, blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Shelah. Friend, that's why every day, God has a brand new blessings. That's the reason why we're reminded in the book of Lamentation as Jeremiah reminded the Hebrew people from the exile, pagbalik nila maigsoon sa Jerusalem, sige lang, bahalag nangawala. The wall was flat down, your houses was burnt up, but still you have a reason to rejoice and say thanks to the Lord. Nga naman, niapa mo, nakabalik pa mo, buhi pa mo, naapa mo pamilya. That's why ingon siya, it is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions, what? Fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. According sa statistics mga igsoon, there are people, 100, more or less 104,000 died in every 24 hours. Meaning every tick of the clock, tick, 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 na ay mamatay. Ikaw na lang mo resyo ang nagpila ka percent o pila ka buok na mamatay per seconds. Pero every seconds, every tick of the clock, pero wa baka kapasalamat na ganang muntag. Pagbakod ni mo, nakita ni mong ceiling, ingon ka, Lord, salamat, makaapil pa kong Thanksgiving ron. Nahi among men mga igsoon, wa na ginintahon. Maayo kay mo basketball mga igsoon, maayo kay mo basketball ta mong men, dula mig basketball, adtuan niya ko mga igsoon. Ulitaw pa ko sa una, pastor, ato na ta, duwa tag basketball. Siya di ko kumayong basketball, pero siya mayong basketball.
Mga igsoon, you know what? Pagkahuman mga igsoon, tulog siya, wag yun, dagloya, why sakit? Pero mga igsoon, ingon iyang wife, ingon siya nga, ano man akong bana nga, sayo man mo mata, kay mag-init man tubig niya, magtakang ba? O nilungag. Anong wa naman ni? Huy ba, ingon siya nga, yang gipukaw. Wa naman? Uy, anong gahi naman ni? Gitanaw niyang pulso, wa na, dagbay. Giras niya sa hospital. Gideklara na mga igsoon, dead on arrival. Possible na matay siya 2 a.m. early in the morning. Di siya katuo mga igsoon nga patay niyang husband. Iyahang instead dalog murgi, gibalik sa balay. Bago naman sa the save, iyahang wife. Gibalik sa balay. Kaya di siya katuo nga inanar, kadali ang husband na wala. Ugwa na nga bot ang iyahang mga igsoon nga amo apong member nga. Pila sa labok mami? Upat? 4 p.m. na, badir lang ro, Brad. Aya ni sugod dalog murgi, pero nag-bloated yung tiyan, hindi dako na ba, kaya nasudla naghangin ba? Siya, dawata na lang, dahil nga patay, nagadi mong ba na? Munang kaganyang buntag, ingon ba kapag tanaw ni mo siling ba nga, Lord, salamat, dahil kaya Ginoo, Lord, gi-extend ni mo imong kaayo nako nga niya, maka-appeal pa kong thanksgiving. Not only our gratitude should be proper, but our gratitude should be what? Perpetual. Every day, God has a brand new blessings for you, and every day, to find you thanking God in every prayer that you pray. Kada ampo ginato mga igsoon, you know, every prayer that you pray to salted with what? Salted with prayer of thanks. Lord, salamat kayo Ginoong Diyos. Salamat Lord, niya pa ko'y kusog. Wa ba ka na, now, paminaw, ay harabayan ni mo ma-appreciate imong good health, basta niagi kag trangkaso. Ayan ni mo ma-appreciate imong appetite sa kaon, kana bang giugam bitaw ka, gihilantan kag mayan, iputi mo dila. Ano man ni, oy, wa may lami ikaon ni. Pero mga igsoon, ayan ni mo ma-appreciate imong appetite sa ding naayuhan ka. So mga igsoon, but you know what, every day, mga igsoon, mo nang atong pagpasalamat, makanunayon. Walay undang atong pagpasalamat, mga igsoon. In order for us to be able to practice giving thanks always for all things, mga igsoon ay 5 ka principle nga mutabang sa ato aron makapasalamat ta all things, to giving thanks always in all things. Number 1, our gratitude should be proper. Number 2, our gratitude is to be perpetual, makanunayon. And number 3, our gratitude is to be pervasive, meaning malukupon ba? Dili lang kay maura gid ako pasalamatan sa Ginoo, kay maura man nakadawat makugkuan ron, nakadawat og bonus, maura ni. May tell you, malukupon ba? Pasalamatan nimo ang Dios. Lord, salamat sa good health, salamat sa proteksyon, salamat sa provision. May tell you mga igsoon, di lang kay usa ka butang yung pasalamatan. In everything give thanks, not in some things, but in all things. Every area of your life is to be subject for thanksgiving. And there is so much to be thankful for. Pastoron sa may akong pasalamatan, daghag butang pwede nimong pasalamatan. Even what? Even what? Spiritual things. Muna yung unang pasalamatis Ginoo. Wala na apple bless. Spiritual things. Mga igsoon. Spiritual things. Now friend, listen carefully. If you don't have anything else but Jesus, you would have enough to praise God for all eternity. Bisan pag magbaylo mong Steve Jobs, bisan pag magbaylo mo ni Steve Jobs, pero mag-enjoy si Steve Jobs, wa man to maabot 100 yang edad. Unya, wa man to nag-100 siya enjoy sa iyang grabe kap. Sikat mga igsoon, powerful nga company mga igsoon, nag-enjoy siya for a moment. Bisan pag magbaylo mo ni Elon Musk. But friend, temporary ra ilaha ang ato ang pasalamatan sa Ginoo maigsoon sa dakong butang mga igsoon nga. Can you imagine ug na impierno ta for all eternity, more than 1 billion, trillion, quadrillion, centillion years. You know what? 1 quadrillion, if you count it manually, it takes you 32 million years to finish. With a rate of 1 second per counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na nakapaspas. It takes you to, mga igsoon, kana siya kung 8 hours lang imong counting every day. Pero kung, kana siya kung 24 hours. Pero kung 8 hours lang a day imong pag-count sa 1 quadrillion, it takes you 92 million years. But eternity is beyond that. Eternity is infinite.
Munang pasalamat ka, Lord. Hey, bisag wa ko nindot nga sakyanan, wa ko nindot nga balay, dili ko inani ka dato Ginoong Dios, pero nakaangkon ko sa Ginoo nga akong manluluwas. Lord, na ako'y pasalamatan sa imuha Ginoong Dios. Usahay kay mag ano ra man kita mutanaw ta unta, Lord, no? Di man siguro sala mangandoy. Pero maigsoon na idako nimong pasalamatan. Tulo ka S. Spiritual things. As I've said a while ago, if you don't have anything else but Jesus, you would have enough to praise God for all eternity. Nga naman, naangkon nimo ang pinakadako nga bisag tibuok kalibutan, dili pwedeng mabayran. Dili nimo pwedeng ikatandi sa naangkon nimo ang kalawasan. That's eternal life. And then not only eternal life, but also heaven. Not only, mga igsoon, our gratitude is to be pervasive, meaning malukupon. Spiritual things, if you don't have anything else but Jesus, you would have enough to praise God for all eternity. Number 2, simple things. You should be thankful for your families, your health, the food, and even a water. Thank God for the simple things. And number 3, S. Number 1, spiritual things, simple things, and even in sorrowful things. You can even thankful for the heartaches, pains, and sufferings. In Romans chapter 8, verse number 28, I know this passage of scripture is very familiar to all of us. But all things work together for good. Probably not all things are good. But if it works together, the result probably is good. Kung padayon lang tang musunod sa Ginoo, may igsoon. That is not good, but it is God who is working in all things together is what? Is good. So mga igsoon, atong makitaan mga igsoon in number 4, our gratitude will be what? Pleasurable. Thankful people are happy people. Tingala ba mo? Kanang pasalamat. Pero bisag unsa kadaghan sa butang, kung di kang pasalamaton, nagsigire po kag bagulbol. Bisag daghan na, pero bisag gamay lang. Lord, Ginoo, salamat Ginoo, bisan taon ni manok lang ni Ginoong Dios nga, bisag kamunggay lang ni Ginoo ako Ginoong Dios, pero salamat sa appetite, bisag kamunggay lang ni gisagulan og udlot sa manok. Baliktad no? Pero Lord, salamat ka sa appetite. Ikaw nakapasalamat ba kag appetite? Usay ang tanaw nang magud mo paghukad ay kay sudan. Sa may sudan ron? Mao ra ni? Pero wa ba ka pasalamat Lord bisag bulad lang taon ni Ginoo. Unya naay sinamakan. Pag do nimo hurot gyapong usa ka plangganita. Pag tigab ningon siya ay salamat, sudlan gamay. Pero sa kaplangganita na tong bahaw ha, pero ingon siya pag tigab niya siya ay salamat in taon na sudlan gamay. Pasalamat sa appetite una sa Dios, amen? Imong pasalamatan unang appetites kaysa pagkaon imong gikaon. Bisag unsa kalamin ako wa kay appetite, wa kay ganahig, di ka ganahig kaon. Katisting na mo na sakit mo niya. Pugson gid kagkaon, ambot sa una kay nagdako mangugos baryo niya, pobre mangud mi. Ay haragyod mig masakit palitan mig orange unya lutuan mig itlog. Palitan day mig domino. Nya merinda mo tong orange ko, merinda. Sa una merinda man to na merinda to. Orange flavor. Nya ihawan day may manok. Nya pugson day kaon, pero mga igsuon kining maayo atong lawas ambot na lang gyud, permanente lang bulad. Pero salamat di ay mga igsuon sa appetite gihatag sa Ginoo. Mudan sa sudan, mudan sa mga igsoon, imong pasalamatan, appetite. Kaya bisag unsa kalami imong sudan kung appetite. Friend, our gratitude will be pleasurable. Thankful people are happy people. Well, you say probably, may kapastor, ano sabi pasalamatan sa Ginoo? Di man ko malipayon. And if I had something to be thankful for, then probably, Pastor, I'd be happy. You have missed the point. You have something to be thankful for. You have life. You have Christ. And moingon siguro ka, Pastor, daghan kog problema. But my circumstances is not good. Apostle Paul was in prison while he wrote this epistle. Yet he was rejoicing in the Lord. Gratefulness turned his prison into palace. But ungratefulness can turn your palace into prison. Kung di ka mapasalamaton ba? Your palace will turn into prison. But if you are grateful people, your prison will turn into palace. But if you are not ungrateful, your palace will turn into a prison. Friend, atong makitaan din ha mga igsoon that attitude of gratitude will mga igsoon, mubalhin sa imong kasing-kasing.
Number 5, and this is the last and I am done. The gratitude is possible. Ang atong pagpasalamat, posibleng mahimo gid nato, bisag nata sa mga circumstances. You know what? Ang ako pasalamatan is that, Lord, dili ko superman ha, si pastor mag-uol, magproblema pod. Pero akong prayer is, Lord, please tabangi ko. Dili ko istorya patapos, pero prayer na ko ni. Lord, dili ko, bisag alagad ko nimo, dili ko immune sa problema, di ko immune sa sakit, aksidente. Wa na ko gipangayo nga makanser ko. Wa na ko gipangayo nga maga-terminal nga sakit ko. Pero ingon ko, Lord, tabangi ko nga whatever circumstances, dili ko mo blame nimo. Mao akong prayer. Unsa man ni Lord, nigata ko sa kinabuhi, ngano ni man ko, Lord, tabangi ko Ginoong Dios. Nga unta, ma-reach na ko ang dead end sa akong life, dili panghihinayang, kundi dili pasasalamat. Friend, before we are now, if you try to look at our text, din mahuman naman ta, look at your Bible, Ephesians 5, verse 20. Before gisuwat ang verse 20, gisuwat og una ang verse 18. Nga naman, og dili ni mo ma-practice ang verse 18, dili ni mo ma-apply ang verse 20. Are you following with me? Hey, friend, kung dili di ay nato i-practice ang verse number 18, you could not be able to apply verse 20. First, in order for us to be able to say thanks for all things always, we need to be filled with the Holy Spirit in verse number 18. Kay di ka puno sa Espiritu, lahi nga Espiritu sa pagsigig bagulbol maigsuon. Di nimo makitaan ang mga favor sa Dios, ang imo makitaan tanan puro problema. Pero kung puno ka sa balang Espiritu, bisag na yung mga problema, makapasalamat ka sa Diyos. Nga naman, ang imong gitanaw, di lang ang karon, ang imong gitanaw ang umaabot. Kaya nga naman, kining tanang problema, kung sa mga problema nga naakakaroon sa negosyo man, marriage life, family, imong mga anak nagpalayo, temporaryo rani. Pero ang pinakadako nimong problema, gisulbad na sa Diyos nga paadtoon tatag impierno. That's why, ingon ang pulong sa Ginoo in verse number 18, we need to be first filled with the Holy Spirit of God in order to be able to practice verse number 20 to see what? Thanksgiving, thanks always in all things. Before we are told to give thanks in verse number 20, we are in verse number 18 says, be filled with the Holy Spirit, meaning living with gratitude is not a human way to live, not a natural way to live, it's a supernatural way to live. And this kind of thankfulness only comes out of a vital relationship with the Lord Jesus Christ. So friend, the Holy Spirit is the substance of it, the source of it, and we are to be filled with the Holy Spirit, and we are to be giving thanks, and that's the only way we can do it. Whether you're in prison, as Paul was, or enjoying your Thanksgiving dinner, you praise God, and mga igsoon, makaingon ka, Lord, Ginoong Diyos, salamat yung kaayo sa tanang butang. Now listen carefully. Things may not always be good, but remember this. Our God is good. Dili tanang circumstances panghitabo sa atong kinabuhi maayo. Pero ang atong Ginoo nagpabiling maayo. Just always bear in our mind and our heart, kining tanang ni anato, iyan ni sa Dios. And since this is our Thanksgiving Sunday, I hope and pray. I know we are packed with people. I know nga puno ta. Pero mga igsoon, lahi manggudtong makaanhi kag atubangan din histiilan sa Ginoo. Dili si pastore imong gianhi, dili ako imong gianhi. But lahi manggudtong makaanhi ka diri unya makaingon ka, Lord, since this is our Thanksgiving, Lord, Ginoong Diyos, muanhi ko si mong tiilan, magpasalamat, Ginoong Diyos. Dili man siguro gid inana kadagko nga bonus akong nadawat karong nga tuig, dili man inana kadagko nga ginansya ako naangkon compared to last year. I mean, few years ago, pero Lord, I have enough to say thank you to you even sa kaluwasan pa lang nga ako naangkon. Pasalamat ta sa Ginoo sa spiritual things, simple things, mga igsoon. And I hope and pray nga karong kabuntagon unta maigsoon maingon ka Ginoo, muduol ko si mong tiilan karon Lord. Unya, muhatod ko sa imong pagpasalamat. Why?
In Luke chapter 17, we don't have much time, beginning from verse number 11, na mga leprous men na pulo. In ancient time, ang leprosy, murag cancer, incurable. Milagro ra sa Ginoo ang makaayo. Niya singgit Ginoo, tabangi mi, sa gusto ninyo, maayon ta mi. So ingon siya, sige, ato mo sa priest, because the priest will declare kung naayo na imong leprosy. Along the way, by faith, tuman sila, tanaw mga igsuon, nagtanaw mga igsuon ang napulo, naayo na lagi ta. Ang uban, wa na nibalik, kaya ingon sila nga, basig temporaryo ra ni. Basig mubalik ra ni. Pero mga igsuon, ang Samaritan nibalik. Ang siyam, wa na gyud. Nibalik siya, unya niingon, Ginoo, ni ako, mubalik ko para magpasalamat nimo. Ingon ang Ginoo, di ba napulo mong naayo? Asa man di ang siyam, wa ba di sila panahon mubalik aron pod maghatag pagpasalamat nila o pagpasidungog sa Dios? Folks, listen carefully. Ang Ginoo di ay nagpaabot ug nangita sa atong pagpasalamat niya. So this morning, di lang mga material nga butang o financial atong pasalamatan sa Dios. Number 1, atong pasalamatan is the spiritual. Lord, salamat. Di man siguro ko milyonaryo, pero Lord, anak ko sa King of Kings and the Lord of Lords. Salamat sa kaluwasan, Ginoong Diyos. Ingon ko, if you don't have anything but Jesus, you have all the reason to praise God for all eternity. Munang akong gijoke ang among men sa church. Ingon ko, Brad, ikaw nagdala. Ingon ko, Brother Jude, ikaw nagdala kay Brother Carlo. Brother Carlo, you know what? Kuyog man sila sa krus, duha. Yang gida sa church, balik-balikan niya. Unya, palahubog magiging dako kay ingon siya, pastor, di ka mag-inom sa cross, pastor, nga imong duty tag 4 hours lang. So mag-inom ka para mabulog ka, para makatulog ka. Nahimo nang iyang akong giingnan si Brother Carlo, you know what? Kada tagbo niyo sa langit sa more than billion, quadrillion years, mo pasalamat kang Brother Jude nga gidaka sa church, ug nakaangkon ka sa kaluwasan ug ang tibok nimong pamilya. Mahigsoon, natay dakong rason magpasalamat sa Dios. Ang pinakadako nga problema, gisulbad sa Dios. Ang pinakadako nga panalangin, atong naangkon. So karong kabuntagon, dili siguro ka makiingon, pastor, wa gyud ko'y pasalamatan sa Ginoo. You have a lot of things. Our words is not enough to express our gratitude to God for all the things that He has done. Much more when He gave His life for ransom sa atong kalag mga igsoon. So yes, everybody to stand up please, and let's bow our head and close our eyes. And ako mong gihangyo, bisag mutindog na lang ta, kundi man lang muluhod dire, bisag mutindog lang ka aron na ipipila nga maigo din heba nga maingon ka, Ginoo. Since this is our Thanksgiving, amo aning gigahin nga adlaw para magpasalamat. Lord, dili na ako gustong sayangon ang panahon nga muhatod sa akong pagpasalamat, Ginoong Diyos, sa imong tiilan nining kabuntagon karon. Salamat sa kaluwasan, salamat sa akong pamilya, salamat Lord sa health, salamat sa proteksyon. Salamat Lord, daghan kog mga struggle sa nilabayng tuig 2025. Pero Lord, naay mga instances sa akong kinabuhi 2025 nga murag di na ko kaabot og 2026. But lo and behold, I still here, and it's your grace and your mercy. Lord, it's proper to give you thanks. So I ask you to push your way to the aisle and come here in front and say, God, muduol ko karon sa imuha, Ginoong Diyos. Muhatod ko sa ako ang pagpasalamat. Friend, listen carefully. If you are humble enough to express your gratitude, I ask you to please come and push your way to the aisle and come here in front. Before we pray, Father, we thank you for reminding us, dear God, that in spite of the challenges along the way in our Christian life, our family, marriage life, struggles in probably business, in workplace, or career, but still, it is your mercy na nakaabot pa mi even at this very time. Lord, tudloy mo makatawhan, Ginoong Diyos, nga muduol karon, since this is our Thanksgiving, muduol karon sa tiilan, ihatod ilang mga pagpasalamat sa tanang butang imong gihimo
Labaw sa tanan nga way dili pwedeng kabayran ang kaluwasan nga muna angkon tungod sa dako nimong gugma. Lord, muduol ko karon magpasalamat sa gugma nimo ug sakripisyo nimo. Gihatag nimo, nagantos ka sa krus in my behalf. Lord, I want to express my gratitude to you pagduol nako sa altar, Ginoong Diyos. If you have that prayer in your heart, friend, as the piano plays softly, would you push your way to the aisle? Men of the church, married lady, and if it is possible, please don't block the aisles, and I ask probably kung pwede makasaka na lang ang uban, and we will give chance to others also nga makaduol sa Ginoo, makahatod og mga pagpasalamat dinhi. Oh, now kung medyo sikip man, pwede mo makasaka ang mga men, pwede mo makasaka men sa taas. At least man lang makahatag ta, Lord. Ni ami mo duol mi karon, Ginoong Dios, mo pasalamat. Salamat gyud, Lord, sa pinakadako nga blessing, nga kaluwasan nga mong naangkon, Ginoong Dios. So please don't block the aisles, please, and I ask the men if it is possible, you can go upstairs, okay? And naipay area dito mga igsoon. Gusto nato nga makahatod ta sa atong pagpasalamat sa Ginoo sa tanang pagpakamaayo niya sa ato ang kinabuhi. Push your way to the aisle and come here in front. Lord, here we are together with your people. Lord, para muhatod mi sa among pagpasalamat sa imuha. Lord, ikaw ra gyud nasayod kung unsay mga klase-klaseng mga hagit, problema. And in fact, halos nag-ungaw na sa kamatayon, probably through accident or either problema nga. Lord, wa namin naghunahunang makaabot pa mi. Pero Lord, sa tanang pagpakamaayo nimo, Lord, sa nilabay nga tuig, Lord, as we begin our year 2026, though we do not know what will awaits us for this year, but for sure, the God who holds in our year 2025 is the same God that prepared all the things, protection and our needs nga mong ikinahanglan sa 2026. So Father, here we are together with you people. We want to express our gratitude to you. Oh God, thank you. Lord, bisag wa mi milyon nga kwarta o material, kung nakaangkon mis kaluwasan na ami rason mo pasalamat sa imuha for all eternity. Lord, salamat sa kaluwasan ug sa imong gugmag pag-antos namo as a manifestation, as an ultimate demonstration of your love to us. Lord, tuguti ang matagkasing-kasing mo duol karon, Ginoong Dios. Mo pasalamat, dawata ang mong pagpasalamat, Ginoong Dios. Pagpasalamat, dala usab ang magpangayog pasaylo sa among daghang mga kaukulangon that probably wala namo na fulfill, wala namo na perform ang among mga responsibilities and duties well for the past year 2025. May you help us, dear God, as we begin this year 2026, that by your grace, may you grant us with extra strength for us to be able to do the things that we could not able to do for the last year. So Lord, tabangi mi Ginoo with our family. Help us to give you more, and even, Lord, to involve evangelism, and Lord, to engage in the ministries, in different ministries, Lord, in this church as we are waiting for your coming. We love you, Lord. We praise you. We give back all the glory and honor to you with thanksgiving. Here's your people, Lord. Nihatod silang pagpasalamat. We entrust to you this humble heart who come before your presence this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen.